Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 9, mga talatang 38 hanggang 40. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Huwag ninyo siyang pagbawalan. Sa ating pong pagbasa, makikita natin na sina Juan at ang kanyang mga alagad nang makakita ng mga taong gumagawa ng kababalaghan or nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na hindi nila kasamahan, maaaring hindi nila kaisa, maaaring hindi rin nila kilala, maaaring hindi din sila kilala, ngunit sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus ay nakakapagpalaya sila ng masamang espiritu. Kaya't ayon sa ating pong pagbasa ay pinagbawalan sila, pinatigil sila. Ngunit ang Panginoong Hesus ay hindi sila sinang-ayunan sa kanilang pagbabawal sapagkat gumagawa ito ng kabutihan para sa mga tao bagamat hindi nila ito kasamahan. At sinasabi ng ating Panginoon na walang makagagawa ng kababalaghan sa kanyang pangalan na agad-agad ay magsasalita ng laban sa kanya. Kaya sinasabi rin ng ating Panginoon, sila'y kapanig natin na mga nag-iipon. Pinagwikaan ni Jesus si Juan kahit siya ay pinakamamahal na alagad dahil sa kanyang pagkamaramot o eksklusibong pananaw hinggil sa kapangyarihan na gumawa ng himala at pagpapagaling sa mga may sakit. Makikita din natin na si Jesus mismo ang nagsalita, nagbigay ng mga pananalitang maaaring makasugat o makasakit ng damdamin ni Juan, na bagamat siya'y pinakamamahal, ngunit mali yung kanyang ginawa, sapagkat ang kanyang pag-uugali ay mayroong pagkamaramot na gusto nilang ikahon ang ating Panginoong Hesus, gusto nilang ikahon ang paggawa ng mga kababalaghan, gusto nilang sila lang ang makagawa ng kababalaghan sapagkat sila ay mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ngunit para kay Jesus, ayaw niya na sila'y maging maramot, madamot, eksklusibo. Para lang sa kanila ba yun? Hindi. Ang pagkamakasariling puso at makitid na pang-unawa ni Juan ay naging sanhi upang pagsabihan siya ni Jesus. Ang kapangyarihan ni Jesus ay hindi dapat angkinin lamang ng mga alagad o ng sinuman. Hindi natin pwedeng sarilinin o angkinin ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus para sa lahat ng kanyang mga magiging alagad o mga tagasunod o mga mananampalataya. Kaya pinagsabihan ni Jesus si Juan na huwag gawin ang ginawa niyang ganun sa mga susunod pang mga pagkakataon. Ang kapangyarihan ni Jesus ay hindi dapat angkinin ni numan o ng mga alagad. Hindi pagganap ang kanilang pananampalataya. May mga ibang relihiyon na pinaniniwalaan ng ibang mga tao. Naniniwala ang mga kasapi na sila ay malapit sa Diyos at sila lamang ang makakapasok sa langit. Meron naman talaga. At ang nakalulungkot pa ay marami ang nasawing buhay sa ngalan ng relihiyon. Ang Diyos ay para sa lahat at may mga plano rin para sa lahat. May mga ipinagkaloob na talento sa bawat isa upang gumawa ng mga malalaking bagay. Ang taong hindi natin inaasahan dahil sa kanyang kaliitan ay kung minsan siya pa ang nakagagawa ng mga kababalaghan. Kaya hindi natin pwedeng angkinin kahit na ang kaharian ng Diyos na tayo lang ang makakapasok doon, sapagkat ang magbibigay ng desisyon ay walang iba kundi ang Diyos kung sino ang bibigyan ng karapatang makapasok sa kaharian ng langit. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.